Nagsimula ang eksena kung saan makikita natin ang mga instructor na kumakaripas patungo sa mga estudyante. Nang sila ay makalapit, nakita nila ang mga sugatang estudyante ng Heroes Academy na tinutulungan ng mga kalahok mula sa Valhalla. Agad naman lumapit si Instructor Jack para tanungin si Logan kung siya ba ay nasa maayos na kalagayan. Nasinagot naman ng binata na nahihirapan pa siyang kumilos dahil sa tinamong sugat. Pero ayos na ang kanyang pakiramdam dahil nabigyan na siya ng pangunang lunas. Pinakita naman ang ating lolo na nag-oobserba sa kalagayan ng mga kabataan at iniisip niya kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong bagay. Matapos naman ang maikling usapan ni Logan at ni Instructor Jack, agad silang napatingin kay Tatang nang bigla itong nagtanong kay Logan na kung sino ang mga umatake sa kanila. Agad naman ding pinaliwanag ni Logan na meron 3 nilalang ang biglang sumulpot galing sa portal at bigla na lang silang inatake ng mga ito. Dagdag pa ni Logan na ang 3 nilalang ay isang lalaki na may makinis na ulo at 2 babae. Natanong naman ng matanda kung saan nagtungo ang 3 nilalang upang kanyang puntahan at siya na mismo ang tatapos sa buhay ng mga ito. Tinuro naman agad ni Logan ang lugar kung saan matatagpuan ang nasabing mga nilalang. At nang sila ay napatingin sa lugar kung saan tinuturo ni Logan ang kinalalagyan ng mga nilalang, agad bumungad sa kanila ang isang parte ng kagubatan na nagkalasog-lasog ang itsura. Na agad din matatanaw ang mga walang buhay na katawan ni Kulugo at Longhair. Habang nakaturo sa bangkay ng 2 nilalang, sinabi ni Logan na si Johyuk ang pumeslang sa 2 at dahil din kay Johyuk kaya sila nakaligtas sa nangyaring pag-atake. Labis naman ang pagkagulat ni Tatang sa kanyang narinig at napapatanong ito kung ganito ba talaga kalakas si Johyuk. At kung titignan niya pa ang iniwang bakas sa ginawang atake ng binata, halos mahukay ang kalupaan at natanggal pati ang mga puno na ibig sabihin ay napakalakas ng binitawan nitong atake. Kinuwento naman ni Logan kay Instructor Lee ang kanyang nakita noong nagkamalay siya. Nakita niya ang ginawang atake ni Johyuk na tinatawag na Cementerio Slash. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake, kitang-kita niya ang nagtalsikan mga puno. At yung umatake naman sa kanyang lalaki ay madali lang napaslang matapos sapuhin ang bumubulusok na atake mula kay Johyuk. Nadidismaya pang sinasabi ni Logan na noong naglaban sila ni Longhair ay wala man lang siyang nagawa at mabilis lang siyang tinalo nito. Kaya napagtanto niya na noong naglaban sila ni Johyuk ay totoo ang sinasabi nito na 10% lang ang kanyang ginamit noong naglaban sila. Akala talaga niya noong una ay sobrang lakas na niya at wala nang makakatapat pa sa kanya. Pero sa lahat ng mga nangyari at nakita niya ang totoong lakas ni Johyuk. Kaya ngayon nakikita na lamang niya ang kanyang sarili na isa lang insekto. Agad naman siyang pinagsabihan ni Instructor Jack na huwag magsasalita ng ganoong bagay at sa halip ay mas magpalakas pa ito para habulin ang abnormal na lakas ni Johyuk. Pinutol naman ni Tatang ang usapan ng 2 sa kanyang katanungan na kung nasaan ang isang kasama ng 2 pumanaw. Na agad din sinagot ni Melissa at sinabi na hinabol ito ni Johyuk. Matapos marinig ni Tatang ang sagot ng dalaga, bigla na lang may tumilapon na katawan malapit sa kanya. Ang nagtapon naman ng katawan ay ang ating bida na agad nagpaliwanag na sinubukan niyang tanungin ang babae kung sino ang nagutos sa kanila. At ano ang totoong pakay ng mga ito para manggulo sa nangyayaring kompetisyon? Hindi sumagot sa kanya ang babae kaya hindi na siya nagdalawang isip at binanatan niya ito kaya naman ngayon ay wala itong malay. Wala naman paki si Tatang sa sinabi ni Johyuk dahil inuna nitong tanungin kung ayos lang ang kalagayan ng binata. Na mabilis tinugunan ni Johyuk na wala siyang tinamong pinsala at maginhawa ang kanyang pakiramdam ngayon. Sinabi naman ni Tatang na mamaya na lang sila mag-usap tungkol sa mga nangyari pag nakabalik na sila sa Valhalla. Uunahin muna nilang asikasuhin ang mga nagtamo ng pinsala para dalhin sa ospital at pupuntahan naman ng ibang instructor ang Team White Lotus para maabisuhan sila na tapos na ang kompetisyon. Nang matapos ang mga nangyaring kaganapan sa Eye of the Great Forest ay makikita natin ang ating bida na mapayapang nakabalik sa kanyang dormitoryo at nang siya ay mahiga na sa kanyang kama. Kinausap niya si Borche na sa dami ng mga nangyari ngayong araw ay nakramdam ng kaunting panghihina ang kanyang katawan. Sinabi naman sa kanya ni Borche baka nasobrahan siya sa nailabas na mana kaya ito nakaramdam ng panglalata. Nasinang-ayunan naman agad ng binata at inamin din nito na hindi pa sanay ang kanyang bagong katawan na maglabas ng maraming mana.
Pero sulit naman ang nangyari dahil nagamit niya ang kanyang paboritong teknik. At dagdag pa nitong sinabi na natapos niya ang kanyang tunay na pakay sa Eye of the Great Forest, na agad din natin makikita na may dinukot ito sa kanyang bulsa. At mabilis nitong nilabas ang isang bilog na bagay na tinatawag na bead. Kaya naman babalik tayo sa oras na kung saan siya nagsimula bago ito makuha. Magsisimula ang eksena kung saan nakapag-teleport palayo si Labo Girl kaya hindi ito nadamay sa ginawang atake ng ating bida. Labis naman ang sakit na nararamdaman ni Labo Girl matapos makatikim ang kanyang ulo ng masarap na hampas sa ating bida. At ang inaakala naman nito na nakatakas na siya sa ating bida kaya kinilabutan siya nang makita ang binata na nakatayo sa kanyang harapan. Dahil hindi naman alam ng ating bida ang abilidad ng babae kaya tinatanong niya ito kung anong teknik ang ginamit niya para bigla itong makalipat sa ibang lugar. Base din sa kanyang pag-oobserba kanina nakikita niya na palagi lang itong nakatago sa likod ni Kulugo at Longhair kaya tingin niya hindi panglaban ang kakayahan ng babae. Hindi naman sinagot ni Labo Girl ang tanong ni Jo-hyuk tungkol sa kanyang kakayahan. At sinabi nito na wala siyang balak magbigay ng kahit konting impormasyon sa kanya. Kasabay ang pagtatangka nito na mag-teleport ulit palayo sa ating bida. Na hindi naman nahinayaan pa ni Jo-hyuk na bigyan ulit ng pagkakataon ang babae na muling makapuslit. Kaya agad niya itong pinigilan sa binabalak nitong pagtakas. Nagulantang naman ang babae nang magawang pigilan ng ating bida ang kanyang teknik. Nang makita ng ating bida ang ginamit na teknik ni Labo Girl, agad niyang naintindihan ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang itong nakalipat sa ibang lugar. Bigla din naisip ni Jo-hyuk na magagamit niya ang kakayahan ng babae para puntahan ang kanyang pakay sa loob ng kagubatan. Kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at pinakita niya agad ang kanyang mabait na itsura kasunod ang pagsasabi na kung sakaling susundin siya ng babae, makakaasa ito na hindi siya ipapadala sa kabilang buhay. At doon natapos ang balik-tanaw para ipakita lang sa atin ang ginawa ng ating bida na paggamit sa kakayahan ng babae kaya matagumpay niyang napuntahan ang kanyang mission. Pinagsabihan naman ni Borche ang binata matapos kasing sumunod sa kanya ng babae, walang awa pa rin niya itong pinalamon ng suntok. Pinaliwanag naman ni Jo-hyuk na hindi sana niya papalamunin ng kamao yung babae kung sumagot ito sa kanyang katanungan na kung sino ang nagutos sa kanila. Kaso ayaw niyang sabihin kung sino, kaya naman mabilis niya itong pinalamon ng suntok para tapusin na lang ang kanilang usapan sa mapayapang pamamaraan. Dagdag pa niya na kahit hindi sila magsalita, may hinala siyang si Rockdale Tuko na naman ang nag-utos sa 3 kutong lupa. Pero wala na siyang pakipa tungkol sa nangyari. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay natapos ang kanyang mission para mabalik na ang alaala nila para masagot na din ang mga katanungan sa kanilang mga isipan. Matapos naman ang usapan tinignan na agad ng ating bida kung ano ang sumunod na mensahe ng system sa kanya. At nakita niya na kailangan lang matulog para mapakita sa kanya ang nawalang alaala. Sinabi naman ni Borche na ganoon din ang lumabas na mensahe sa kanya. Kaya naman pinatay na niya ang ilaw sa kwarto at naghanda na din ito matulog. Na hindi naman nagtagal at nakatulog na ang ating bida. Kaya naman ipapakita na kay Jo-hyuk ang nangyari noon bago pa gumuho ang Tower of Destruction. Makikita natin ang binata na nakaupo sa isang sulok habang naghihintay sa kanyang kamatayan. May malaking tipak ng semento ang palanding sa bunbuna ng ating bida. At nang malapit na itong tumuldok sa ulo ng binata ay bigla naman huminto ang oras. Bahagya din umatras ng ilan segundo ang oras kaya muling umangat ang semento na malapit na sanang bumagsak kay Jo-hyuk. At hindi din naglaon lumitaw ang isang nilalang na mukhang alien, na siyang dahilan kung bakit biglang huminto ang oras. Dito nga ay biglang nagsalita ang mukhang alien at sinabi nito na kukunin niya ang pagkatao at pangalan ng dating katawan ni Jo-hyuk. Matapos din ang kanyang maikling salita ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. At sa pagkalaho nito bigla na ding nagtuloy ang oras kung saan ay mabilis nang humambalos sa bungo ng ating bida ang malaking tipak ng semento. Matapos ang maikling balik-alaala niya ay doon din ang kanyang pagkakagising sa kanyang pagkakahimlay. At napapamura na lang ang binata sa kanyang nakitang alaala at napapatanong ito kung anong klaseng nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan bago siya mapunta kay San Pedro. Napapakapit naman siya sa kanyang ulo kasabay ang pagtatanong kung panaginip lang ang kanyang nakita o talagang iyon ay alaala niya sa nakaraan.
Tinanong niya din si Borche kung ano ang nakita nito sa nakaraan niyang buhay. Sinabi naman ni Borche na parang nakita niya ang kanyang sarili na naging tigre. Hindi naman naunawaan ng binata ang sinabi niya na siya ay tigre. Kaya naman pinaliwanag ni Borche na naging tigre siya matapos na siya ay pumanaw sa nakaraan. Ini-imagine naman ni Jo-hyuk na siguro napunta ang kanyang kaluluwa sa cute na tigre. Mabilis naman niyang sinabi sa ating bida na wag siyang mag-isip ng kalokohan dahil mabagsik na tigre ang kanyang nakita. Sinasabi naman ni Jo-hyuk sa kanyang sarili na magkaiba sila ng nakita ni Borche dahil hindi niya nakita ang nilalang na mukhang alien. Bigla naman lumabas sa harapan ng ating bida ang bagong mensahe ng system sa kanya. Na kailangan niya magtungo sa opisina ng Grand Palace of Ahala na kung saan ay matatagpuan niya ang secret room ni Johnny. Iniisip naman ng binata kung saang lugar makikita ang Grand Palace at kung ano ang tinutukoy na katotohanan na nakasaad sa mensahe ng system. At dagdag pa niya na baka ito na din ang huling misyon na ipapagawa sa kanya. Kaya naman bukas din matapos ang kanilang ensayo ni Aaron, agad siyang pupunta kay Instructor Lilia para kumuha ng impormasyon tungkol sa Grand Palace. Kaya mabilis lumipas ang oras at nandito na ang eksena sa Valhalla. Makikita natin sila Jo-hyuk at Aaron na nagwo-workout. Nandito din si Siyuk na wala din tigil sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Na agad naman niyang napansin ang isang magandang nilalang na papalapit sa kanya. At ito nga ay si Soyeon, na nagtatanong kay Siyuk kung binibigyan na din ba siya ng special training ni Jo-hyuk. Pasikat naman tumugon si Siyuk na wala siyang pakialam kay Jo-hyuk at hindi niya kailangan ng gabay ng iba para maabot niya ang sukdulan ng tunay na lakas. Kaya naman nahihiyang sinabi ni Soyeon na nagtungo siya dito para naman kay Jo-hyuk at mabigyan ng special training katulad ng binigay niya kay Aaron. Naiintindihan naman ni Siyuk ang nasa isip ni Soyeon kaya nasabi niya na ang dahilan kung bakit nais na ng dalaga magpaturo kay Jo-hyuk dahil sa naging resulta ng sagupaan nila ni Choi Aaron. Sinabi naman ni Soyeon na noong kompetisyon nagkaharap sila ni Aaron at hindi niya inaasahan ang mga nangyari. Kaya naman sinariwan ng dalaga ang kaganapan noong naglaban sila ni Aaron. Makikita natin ang pagsisimula ng laban ng dalawang magandang dalagita. Mabilis sumugod si Soyeon para pakawalan ang kanyang matatalim na atake na madali lang nasasangga ni Aaron. Kaya naman nang makita ni Soyeon na hindi tatalab kay Aaron ang simpleng mga atake kaya naman sinubukan niyang pakawalan ang isang malutong na teknik. Na agad naman makikita ang bumubulusok niyang teknik na patungo kay Aaron. Pero wala pa rin nagawa ang atake niya kay Aaron at walang kalatoy-latoy na hiniwa ito ng dalaga. Nagtataka naman si Soyeon dahil ganun lang kadali na hati ni Aaron ang kanyang teknik. Kaya naman naisip na niyang pakawalan ang pinakamalakas niyang teknik at sinabi niya sa susunod na papakawalan niyang atake ang magsisigurado sa kanyang pagkapanalo. Kaya naman kumpiyansa niyang pinukol ang kanyang sleepwell slice. Matapos niya itong pakawalan nagmamadali itong tumungo sa dalaga. Kaya naman hindi na nagaksaya pa ng oras si Aaron at mabilis nitong nilabas ang kanyang lightning magic. Na ginamit niyang pang-atake sa teknik ni Soyeon kaya naman agad itong natunaw, na ibig sabihin din ay mas malakas ang kapangyarihan ni Aaron. Dahil sa nakita ni Soyeon at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya napapaisip siya kung kailan pa lumakas si Aaron at habang iniintindi niya ang mga nangyari. Nakita naman yun ni Aaron na pagkakataon para bigyan ng masustansyang atake si Soyeon. Na agad tumama sa inosenteng katawan ng dalaga. At dahil sa malakas na atake niya ay doon na din natapos ang kanilang laban na agad naman inannounce na si Choi Aaron ang nanalo. Nang matapos ang kanyang masalimuot na nakaraan nagpatuloy naman siya sa pagkikwento kay Siyuk. Pinapaliwanag niya na kung noong entrance ceremony ay nabigyan siya ng pagkakataon makalaban si Choi Aaron. Siguradong madali lang niyang tatalunin ang dalaga. Kaya nakakapagtaka kung bakit lumakas ng bigla si Aaron dahil simula noong natalo siya sa entrance ceremony. Hindi siya tumigil sa pag-eensayo at sigurado siya na mas malakas na siya kaysa noon. Pero sa nangyaring laban nila ni Choi Aaron napagtanto niya na mabilis lumakas ang dalaga at ang layo na ng agwat ng kapangyarihan nito sa kanya. Sigurado din siya na hindi nagkaroon ng training si Aaron sa kanyang pamilya. Dahil ayaw nilang gawin mandirigma si Aaron dahil hindi nila ito nakikitaan ng potensyal. Kaya naman sigurado siya na ang dahilan kung bakit naging halimaw si Aaron ay dahil sa mga training na tinuturo sa kanya ni Jo-hyuk.
Sinabi naman ni Siyok na dapat hindi siya ang kinakausap ni Soyun kundi si Jo-hyuk para malaman niya kung tuturuan din siya nito katulad ng ginagawa kay Aaron. Matapos matauhan sa sinabi ni Siyok, nahihiya naman siyang kausapin ang binata at natatakot siya na baka tanggihan siya nito. Pero sinabi ni Soyun sa kanyang sarili, malalaman lang niya ang kasagutan kung kakausapin niya ang binata at kung sakaling tumanggi itong turuan siya. Gagalangin niya anuman ang maging desisyon nito. Kaya dali-dali siyang lumapit kay Jo-hyuk. Pero ang bungad agad sa kanya ni Jo-hyuk kung ano na naman ang kalokohan na gustong sabihin ni Chicken Joy. Naiinis naman siya sa kanyang narinig pero mas minabuti na lang niyang tiisin at magpatuloy sa kanyang ninanais sabihin sa binata. Nahihiya niyang sinabi kay Jo-hyuk na nalaman niya na kasalukuyang sumasailalim sa special training si Choi Aaron. Kaya nais din sana niyang magpaturo sa kanya at kung maari din ba siyang bigyan ng training katulad ng kay Choi Aaron. Bigla naman sumabay sa pagsasalita ang bastos na matanda at sinabihan si Jo-hyuk na kung maari niya itong makausap ng personal. Tumugon naman si Jo-hyuk na hindi pa siya natatapos sa kanyang workout. At natanong niya ang matanda kung ano ba ang nais nitong sabihin. Sinabi naman ni Tatang na mamaya na lang niya gawin ang ginagawa niya at mas importanteng sumama siya sa kanya dahil meron nilalang na gusto siyang kausapin. Matapos marinig ang sinabi ni Tatang iniisip naman ni Jo-hyuk kung sino na naman ang nilalang na gusto siyang kausapin. At dahil gusto niya din malaman kung sino ang nilalang kaya agad na siyang tumayo para sundan si Tatang patungo sa nilalang na gusto siyang makausap. Iniisip naman ni Soyun na binaliwala lang ang kanyang sinabi na ibig sabihin ay tumanggi si Jo-hyuk na turuan siya. Habang naglalakad ang gwapo natin bida sinabi nito kay Soyun na kung nais ni Chicken Joy na mag-ensayo kasama sila ni Aaron. Kailangan niyang gawin ang mga gagawin ngayon ni Aaron at kung maayos niya itong nagawa. Bibigyan niya ito ng pagkakataon mag-training kasama sila ni Aaron. Natulala si Soyun nang marinig niya ang sinabi ni Jo-hyuk kaya naman hindi na siya nakapagsalita pa. Habang si Aaron ay nakatingin lang at nag-iisip ng kalokohan na gagawin. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Aaron at sinabi nito kay Soyun na sundan lang siya ni Chicken Joy sa mga gagawin niya. At sa oras na magkamali siya susulsulan niya si Jo-hyuk na wag na siyang turuan. Bumalik naman sa tamang pag-iisip si Soyun matapos marinig ang pang-aasar sa kanya ni Aaron at nagagalit nitong sinabi na wag siyang tatawagin sa imbentong palayaw sa kanya ni Jo-hyuk. Matapos ang magandang usapan kay Aaron at Soyun. Dadako naman ang eksena kay Jo-hyuk at kay Tatang Alamat na nagmamadaling naglalakad patungo kung nasaan ang nilalang. Habang naglalakad tinanong ni Jo-hyuk kung sino ang nilalang na gusto siyang kausapin. Para naman bigyan ng konting iisipin ang binata kaya sinabi ni Tatang na wala naman ang ibang nilalang na gusto siyang kausapin matapos ang mga nangyari sa nakaraang araw. Iniisip naman ng ating bida na ang hinala niya at tinutukoy ni Tatang ay iisa lang. Hindi naman din nagtagal at nakarating na sila kung nasan ang nilalang na gustong kausapin ng ating bida. Nang makapasok sila sa loob ng maliit na meeting room. Agad bumungad sa ating bida ang kakaibang itsura ni Rockdale Tuko. Matapos kasi ang nabigo niyang plano na ipapatay ang ating bida. Hindi na siya nakakain at nakatulog dahil sa sobrang takot na maaring mangyari sa kanya dahil sa gagawin sa kanya ni Adelia. Kaya dito nagmamakaawa si Rockdale sa ating bida na tulungan siya at iligtas siya nito kay Adelia.